Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Cayetano nag-concede na, Gatchalian opisyal na inihalal bilang bagong Senate President. House Prosecution Panel at kampo ni VP Sara naghain ng pre-trial briefs. Higit 300 baril na kolekta ng Pangasinan Police sa loob ng isang buwan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, tinanggap na ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi na siya ang Senate President matapos makuha ng bagong mayorya ang sapat na boto para maghalal ng bagong leader ng Senado. Sa isang statement, nagpasalamat siya sa mga sumuporta sa kanya at nangakong makikipagtulungan sa susunod na Senate President. Samantala, sa special session ngayong araw, opisyal na ipinakilala si Senator Joel Villanueva bilang ika-13 miyembro ng bagong majority bloc. Dahil dito, tuluyang napalitan ng liderato ng mataas na kapulungan at naihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Nanumpa naman si Senator Tito Soto III bilang bagong Senate President pro tempore, habang si Senator Migs Zubiri ang mamumuno sa Senate Committee on Rules. Para naman sa Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Erwin Tulfo ang inihalal na chairperson at si Senator Kiko Pangilinan ang vice chairperson. Bago ito, naghain si Cayetano ng petisyon sa Korte Suprema upang ideklarang null and void ang unang naging pagbabago sa Senate leadership noong Hunyo 3 sa ilalim ng kampo ni Gatchalian. Formal nang naghain ang House Prosecution Panel at ang defense team ni Vice President Sara Duterte ng kani-kanilang pre-trial briefs sa Senate Impeachment Court nitong Hunyo 15. Personal na isinumite ni House Secretary General Cheloy Garafil ang 57 pahinang pre-trial brief ng prosecution sa tanggapan ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. Laman nito ang listahan ng nasa 30 witnesses na kinabibilangan ng bank representatives at hostile witnesses mula sa Office of the Vice President at Department of Education o DepEd. Samantala, sa parehong araw, inihain ni Attorney Michael Powa ang higit 60 pahinang pre-trial brief ng depensa. Ayon kay Powa, hindi muna sila magbibigay ng anumang impormasyon tungkol sa kanilang inihain sa pre-trial brief bilang paggalang sa proseso at alinsunod sa Senate rules. Nakatakda ang susunod na pre-trial conference sa Hunyo 18 bago ang formal na impeachment trial sa Hulyo 6. Aabot sa 312 na baril ang ipinresenta ng Pangasinan Police Provincial Office sa isinagawang showdown inspection of confiscated, surrendered, deposited, and recovered firearms nitong Hunyo 16. Pinangunahan ang aktibidad ni Police Regional Office 1 Acting Director Police Brigadier General Jovencio Badua Jr. at OIC ng Pangasinan Provincial Police Office Police Colonel Dennis De Leon kasama ang mga Chief of Police sa lalawigan at iba pang panauhi. Sa kabuuang bilang, 95 ang surrendered firearms, 197 ang deposited firearms, 13 ang confiscated firearms at 7 ang recovered firearms na nakolekta mula Mayo 16 hanggang Hunyo 15, 2026. Ayon sa pulisya, layunin ng inspeksyon na maipakita ang mga naging tagumpay ng kapulisan sa kampanya laban sa loose firearms sa unang buwan ng panunungkulan ng Provincial Director bilang bahagi ng paghahanda para sa mapayapa at maayos na barangay at sangguniang kabataan elections 2026. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.